Nation po, ma'am? Normally, hindi sila nagse-celebrate ng Pasko, Mm. but meron silang they know how to respect. So, kaming mga OFW po dito, may Mm. kanya-kanya po kaming way paano po namin sine-celebrate ang Pasko dahil kultura po natin iyon. Mm. So, ang ginagawa po namin sa mga OFW, meron po kaming community na kung saan po yung may mga officer kami, sila yung mag-organize. Mm. So, syempre, di ba, ayaw po namin sobrang lungkot dahil nakasanayan po natin mga Pilipino na mag-celebrate talaga ng Pasko dahil yun po yung pagpanganak kay Papa Jesus. So, yun po, kung yung iba sa amin, wala pong budget. Normally kasi sineselebrate namin po ang Pasko sa loob ng malaking hotel or malaki man o maliit. Mm. Masaya na po yung mga OFW. So yun, ano yung kaugalian natin, nandun pa rin po yung pag-exchange gift, tapos nandun po rin po yung kahit hindi kami magkakilala, nagkakaroon pa rin po ng yakapan, tapos Mm. pagkukwentuhan atong trabaho, and then, so yun, para maibsan namin yung lungkot sa buhay. Masaya na po Mm. kami mga Pilipino po. Iba Yes. naman po, ako last year, hindi po ako naka-attend ng Pasko sa yung community ng Pilipino. So sa bahay ko na lang po sinelebrate yung Pasko. Normally, ako po ay married sa Turkish person. Mm. So normally, they are not really celebrate Pasko. But Mm. I try to experience my husband to celebrate Pasko with him. Mm. It's not bad. Yes. So Ma'am Marvic, so ibig sabihin parang pangkaraniwan na po or talagang wala po makita po natin ng mga makukulay po diyan or kahit po sa mga Meron establishment? naman po, naglalagay kami ng Christmas tree. Mm. Yes, Christmas tree. And then dito po sa Turkey, kahit hindi sila nagse-celebrate po, may mga mangilan-ngilan na mga Oo. modern people in Turkey, naglalagay pa rin sila ng Christmas tree sa loob ng bahay at saka sa labas po. Kasi Mm. may mga Turkish people po ngayon na modern po sila. Mm. Modern which is, may mga old Turkish people na hindi talaga sila nagse-celebrate. But merong mga modern Turkish people na nagse-celebrate po sila. Like for Mm. example po sa Pilipinas kasi, like for example sa religion, hindi talaga sila, merong mga Islam na hindi talaga sila yung maka-Diyos, kanon. Aha. Parang hindi naman talaga sila yung nag-ano ng Islam. Hindi nila Ah. inaano sa sarili nila. So, ganun po. I see. So, ibig sabihin po, ma'am, no, na kayo na lamang po dyan or yung pong mga modern or sa mga bahay-bahay, doon na lamang po Yes. ang ilan, no? Bahay-bahay Opo, na lamang. opo, opo. Pero hindi naman po Mag-aano na lang pinagbabawal. ng space, I mean, ng area na kung saan sila lang talaga mag-celebrate ng Pasko. May mga Turkish people na talagang as in normal lang sa kanila yung araw. Talagang hindi sila Mm. mag-celebrate. I see. Pero sa inyo, ma'am, kamusta naman po yung Filipino community? Meron po ba tayong mga ano dyan, na magkita-kita? Kasi iba pa rin po ang Pasko Opo. kapag tayo mga Pilipino, 'di ba? Kahit malayo tayo sa pamilya po natin, kung magkasama yung mga Pilipino parang andun na rin po, lalo po kapag may handaan pa tayo, Ma'am Marvy. Ang napaka-ano po ng Pilipino dito talaga andoon yung kapwa talaga Pilipino kapag meron ang mga occasion po. Halimbawa, yun nga yung Pasko, nakaugalian natin magluto ng mga spaghetti, pansit, salad, ganun po. Mm. Ano pa na po yung nakasanayan natin niluluto tuwing Pasko? Yun po, niluluto pa rin namin kahit na mag-celebrate po kami sa loob ng hotel, magluluto pa rin kami sa bahay para dalhin sa loob po ng hotel. Kasi yung ibang Ah, pagkain sa hotel, iba-iba yung food nila. oo. Kumbaga tayong mga Pilipino po, alam mo yan, yung Yes. spaghetti, salad, maha, ganun, bibingka. Yung iba sa amin po, yung kanya-kanyang luto, and then dadalhin na lang po sa loob ng hotel. Para magpapatlak na lang po kayo, ma'am, na kanya-kanyang luto. Ano yung luto ninyo? Filipino Opo. style or Turkish style?
Gano'n pa rin po, may kasamaan, 'pag mag-a-attend po kami ng Pasko, karamihan sa amin dito sa Turkey po, may mga husband kami na Turkish, yung iba sasama sa amin, yung iba hindi dahil may mga work sila. And then may mga Turkish na husband na willing to eat po yung mga Filipino food. Yung iba gustong-gusto nila, like for example yung pansit, yung husband ko gusto niya ng pansit.